Magandang araw mga ka-TH. Nandito tayo ngayon sa site ko at yung history dito noon, kinampuhan to ng malapit lang to ng kampo ng Hapon doon sa taas. Mga 300 to 400 meters lang. Ito yung makikita natin dito yung century tree na acacia. Yan mga ka-TH. Dalawa to sila. Nandun ng isa yun. Sobrang laki na. Ito yung ginagawa natin na bench marker. Kukumpas tayo dito. Galing dito. Northwest. Galing dito northwest. Yan. 315 degree. Papunta tayo dito mga 5 meters lang, may makikita na tayong sign. Yan. Ito. Ano kayang ibig sabihin nito? Ayan, klaro. Pitch to na bato to. Hindi to natural na bato, simento pa rin. At dito, may natisdig ako dito. Ito na yung tisdig natin. Yan. Bakit dyan ko natisdig? Kasi dahil dito, yan, may one deposit. At may parang mata pa siya. Parang animal marker din to eh. Taas lang yung sungo. Ano niya? Pointing down. At ito yung remarkable na sign dito kasi hindi to natural na bato na inukita nila. Simento to. Malaki to sa ilalim mo. Ito. Yan. Araw na walang ulo. Yan. At dito tumagos yung araw niya. Yung butas yan. Direct under. Ito na yung hukay ko, flooring na agad, wala pang 1 feet flooring na, may mga bato pa ng sapa. Matagal-tagal na kasi to, hindi ko na tapos kasi doon ako sa bandang southeast nag focus. Ito. Ayan na, dito may malaking bato na pointing down na hinalo nila sa flooring. Solid to. Ito yung karugtong kanina ng may sign, no? Yan, may letter C pa dito. At dito maraming big boulders dito na mga hindi natural na bato kasi ginawa lang. Ayan, patungo dyan sa baba doon. Yan, natabunan lang. Yan, mga big boulder na simento yan. Tungo dun sa baba, nakapile. At para hindi siguro mag-bar down yung lupa, kaya ginawa niya lang dyan para hindi ito makita. At punta naman tayo sa bench marker natin. Ayan. Kukumpas naman tayo patungong, ayan o, patungong southwest 225. May makikita tayo doon na mapstone at yung may century tree pa na talisay oh. May spot din tayo dyan, pakita ko yan mamaya. At dito, ito na yung big boulder. Submother code natin na pointing to deposit na rin. Ito yung makikita natin oh. Yan, mapstone. Ito
ulo to ng ahas. Yan, klaro ba? Ito, diamond type yung katawan niya. Nabasag lang dito kunti, pero diamond niya noon. Buntot niya dyan. At dito sa gilid may century tree. Yan, pinapahiwatig. Ito ka box type na to eh. Yan, dito may arrow. Dito naman sa baba niya may nagkasalubong na araw. Yan, isa, ito, yan. At dito sa baba pa rin niya may Y. Dito sa gilid X, tapos may arrowhead dito sa baba niya. Dito sa bandang kanan, yan, makikita din natin dito triangle sign na may ikog. Dito sa gilid parang kamay to eh, kamay ng tao. Yan, tinaplak bla. Yan, ganyan yan. At dito sa gilid na niya may passageway dito papuntang dig site. Yan, may century tree tayo doon na pinutol. Iwan kung ano yan. Yan dyan banda yung spot natin. Ito, passageway papunta doon. Yung ulo ng snake papunta doon. At ito sa gilid may letter K din dito. Yan, yan, klaro ba? K, sulit na ba to yan? Sa likod ng mapstone, ito yung makikita natin. Yan, dalawang butas, isa, dalawa, number 8. Dito pa metal element, may makikita tayong metal element. Waste yung deposito. Dito may angkor pa na angkla kung tawagin sa barko. Yan o, yan, pag ganun siya. Tapos may guhit ito. At dito naman babalikan natin yung spot dito sa banda ng Talisay. Ito, galing sa bench marker natin may makikita tayo na fix pa rin na bato. Yan o, puno niya. Ito may arrow siya. Yan o, malaki yan, hindi yan matanggal. Pagkukumpasan natin yan 225 pa rin. Tatamaan natin yung passageway dito na maliit, pero fix yan, malaki yung ilalim. Sa taas lang yung ano nila. Yan o, hindi yan magalaw. Ito rin hindi rin magalaw. Yan o, daanan. Kumpasan natin yan 225. Yan, pag ano tayo dito pupunta, babangga tayo sa bato dito. Wala, ibig sabihin wala dyan yung deposito. Dito tayo sa kabila, passageway, babangga na rin siya rito. Yan, bato pa rin, may hanggaan niya, pero dito yung nagtuturo ng deposito dahil dito may dot. Yan, one deposit nearby. At dito may guhit. Yan, kukumpasan natin yan. East to west alignment yan. Ayan o, east to west alignment. Papunta tayong west. Ito ang possible dig spot nya, 1 yard lang galing dun. At ito 1 yard din galing sa century tree na Talisay. Ito may spot tayo dito. At kasunod yung inoperita namin galing dito sa bench marker dun sa patungo sa baba southeast. Hindi tayo dyan dadaan kasi
Dami ng damo, hindi na madaanan ng tao. Dito tayo sa daanan. May spot din tayo dito. Ito yung tinuturo ng Mapstone doon na triangle na may ikog. Tingnan nyo. Itong isang akasya at isang talisay at isang santol. Yan. Century tree. Diyan yung possible dig spot natin. Pupunta tayo dito sa tinis inopirita namin. Ayan na yung hukay natin. Galing sa bench marker. Ayun, tatama siya sa 135. Galing patungong dig spot natin. Pero ito yung marker niya doon. Galing sa bench marker yung submeter code niya. Ito yun. Ayan. Ito galing dito sa animal marker na ito. Yan o, nakapatong yan. Hindi yan natural na bato kasi may mga buhangin ng simento siya. Ito yung tunay na solid na bato. Ito yung ginagawa nila na daanan. Ayan, perfect na pagkatabas. Diyan yan dadaan patungong dig site. Yan, kukumpas natin yan. Yan, north south alignment, klaro ba? Yan, north south alignment patungong dig spot. Tinto na yung hukay natin. Wala pang 1 feet na kuha na to. Yan, triangle formation na bato. At dito naka-triangle din tong batong dito. Dito yan, natabunan lang itong batong to. At doon may bato rin doon. At doon ang coordinate marker niya is yan, yung batong yan. Diyan namin yan nakuha, nabasag lang. Ito yung sign niya. Ito, tingnan mo dito. Yan. Itong bato dito, diyan yan nakuha sa dig spot. Yan sa taas, surface trail marker to. Binasag lang namin, baka mahulugan kami. Yan. Ito, may butas to. At dito, pag i-frame mo yan, naka-triangle formation yan. Ganyan. Dito sa gilid, may taba siya. Ibig sabihin direct under. Dito yung nangyari. May dito sa 1 to 3 feet. Puro big boulders na mga bato. Kulay orange. Ito. Pagbabasagin mo, ito yung lalabas sa ilalim. Blue. Simento talaga. Yan o. Binasag namin yan. Tapos yung dyan namin yung nakuha na parang may na dyan sa 8 feet 7 feet. Yan. Maliit lang yung butas namin kasi sobrang tigas. Naka-flooring na kasi sa 3 feet to yan. Dyan may nakuha kaming mga guldas dyan na hinalo sa buhangin. Na malapad na yan bato yan sa ilalim na matigas rin, parang solid. Ito yung mga buhangin nagkahalo-halo na. Ginamitan namin ng aura. Ayan, gumalaw. Ibig sabihin may guldas sa tinabon, pero may deposito yan sa ilalim. Yun, pointing down.
itong bato na yan sa ilalim may pointing down din yan, at dyan yan, ayan o, flooring yan na parang nilinisan sa taas, tapos may drawing sa box na dyan sa taas. Yan, andyan sa bato na yan at tabunan ng ano, dyan may kulit yan ng box type. At ito na yung mga nakuha namin dito ng bakit nasabi kong flooring yan. Ito, yan, mga nakuha namin dyan sa ilalim. Ito mga bato ng sapa. Yan, ayan. Yun lang mga ka-TH, sana'y magustuhan nyo ang video na to, at pakisupport na lang din sa YouTube channel ng ating kaibigan. Maraming salamat po. Okay, yun po ang pag-dokumentary ni Katiit sa kaniyang area. So, makita natin na gumamit po siya ng kumpas at mayroon na silang hukay, no? So, sana pala rin kayo Katiits na isa kayo sa maunang makahit ng 1K views para kayo yung manalo ng multi-rod detector. At nang ma-confirm natin na kung tama ba yung tisdig ninyo na ginamitan nyo ng kumpas. Ang ibig kong sabihin po ay kung mayroon bang detection sa ginawa nyong hukay, no, gamit ang kumpas at ang pag-decode ng mga sign. So sige, no, hanggang dito na lang po, and then maraming salamat, no, sa lahat ng mga ka-TH at sa inyo, no. So God bless po. Bye bye.